Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Alawag, 2.8 milyong pisong halaga ng naipamahaging tulong pinansyal ni Congressman Barba sa Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Umabot ang tinasurok 2.8 milyon na pisos tinaibunong ni Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba kadagit umili iti segundo distrito ti probinsya. Dedicate ba 20 AX when no assistance to individuals in crisis situation at beneficiaryo kit dagiti marigrigatan nga umili nang runa kadagiti addan ti rangkap ti bagi. Naserbihan na tinasurok sang aribo a residente manipod iti nagduduma nga ili iti segundo distrito. May palagip a binisita ni Congressman Barba iti ili ti San Nicolas no sa dinno nga inamagasot ket may sa dagiti na beneficiaran. Tallugasot o patapulo ket 5 iti ili ti Ringras, tallugasot nga residente iti ili ti Banna ken Dumapay. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawaga, Rani Dorilaga para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Philippine Statistics Authority La Union inilapit ang National ID Registration sa mga matatanda at PWD sa pamamagitan ng door-to-door visits. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Inyasideg ti Philippine Statistics Authority La Union Provincial Statistical Office ti National ID Registration kadagiti natangan ken persons with disabilities. Daytoy ket babaen ti programa a PhilSys on Wheels. Panggap ti door-to-door initiative ti PSA La Union a madanon amin na barangay ti probinsya tapno masakupan dagiti individual asaan na nairehistro iti sidong ti PhilSys Step 2 registration ken mangisyo ti electronic PhilSys ID tapno dagos ang magunudda dagiti benepisyo iti rehistrado ti PhilSys. Nabalay nairugi iti door-to-door registration iti sumangmamnaw a barangay iti syudad ti San Fernando, sipod iti napalabas alawas gapo iti nasayata panyempo ken babayan ti tulong dagiti opisyales ti barangay. Nakikoordinar ti PhilSys team kadagiti opisyales ti barangay tapno mabigbig dagiti isang kabalayan nga adaan kadagiti natangan ken PWDs asaan pay anay rehistro ti sidong ti PhilSys ken tapno maipakamo kadakwada ti kasapulan a dokumento para iti panagparehistro. Ti door-to-door PhilSys registration ken may sawagas tapno maragpat ti maysa kadagiti misyon ti PSA ang mangipaay ti Inclusive Identification System para ti amin nga awan ti mabati. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. DTI, Eastern Samar Local Price Coordinating Council o LPCC, mahigpit na nagmo-monitor sa presyo ng bigas sa mga pamilihang bayan sa probinsya. 3 rice retailers compliant sa EO 39. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Mahugot it pag-monitor hit DTI Eastern Samar ngan Local Price Coordinating Council hakada bungtog syudad ha probinsya bahin hit presyo't bugas sa mga merkado publiko hapagsunodhan EO 39 ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kundi nagtatakdahan price ceiling a 41 kada kilohan regular milled rice samtang 45 an well milled rice. Hapakighimang rawhan Radyo Pilipinas ginsabi ni DTI Consumer Welfare Division Chief Ligaya Katuday nagpapabilin nga hitaas it presyo't bugas ha magkalain-lain nga merkado ha probinsya. Ha Borongan City Public Market 54 nga da 58 pesos ang kada kilohan well milled rice samtang 52 ang local rice. Sigunhan rice retailer nga ginpakianhan han Radyo Pilipinas hitaas pan ira presyo tungod nga mahal ang pagbaligya ha ira han ira supplier. Igindugang naman ni Katuday habugos nga Eastern Samar may adala tulo nga rice retailer ang nakasunod ha nasabi nga EO hirain tatagan hit DS
DSWD yan nga Miyerkules, Setyembre 13, hinray subsidy kantidad 15,000 pesos compliant hito ni EO 39. Tikang HRP Borongan inihipen pumida para ha Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ten. Yan ang ulat mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Higit pang pinalakas ng DSWD Eastern Visayas ang mga programa laban sa kahirapan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Jevic Epiz. Ang DSWD Field Office 8 pinaagi sa Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Regional Program Management Office ni pahigayon og tulo ka lain nga Memorandum of Understanding ceremonial signing niadtong niagi semana uban sa 26 ka mga external partners nga makatabang sa pagpaligon sa naasoy nga mga programa. Lakip sa gihimo ang pagpirma sa usa ka MOU tali sa DSWD Region 8, National Dairy Authority o Philippine Carabao Center nga nagtumong sa pagsulbad sa kalang sa supply sa presko nga gatas sa Rehiyon 8 og paghatag og suporta sa panginabuhian pinaagi sa pagtabang sa mga target nga beneficiary nga mga mag-uuma. Samtang laing MOU tali sa DSWD o sa SOS Children Village Foundation Incorporated alang sa marketing partnership sa pag-supply sa mga agri-products gikan sa Sustainable Livelihood Program Association o guban pang community-based organization sa Region 8. Isip Pangulo sa Interagency Task Force on Zero Hunger sa rehiyon, gipamatudan ni DSWD Regional Director Grace Subong ang pagsalig sa departamento sa paghatag og kalidad nga serbisyo sa pagpatuman sa mga programa. Nisalmot usab sa nasing nga kalihukan og nagpakita og suporta ang Department of Agriculture o National Nutrition Council Region 8 isip co-chairs on Task Force on Zero Hunger. Gikan sa Sugod Southern Leyte, Jevic Epis para sa Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Jevic, mula dyan sa Sogod. Yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako na po tayo ngayon sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Pinalalakas ng DA Northern Mindanao ang Joint Disease Surveillance ng Pestalottiopsis o leaf-fall disease sa goma. Ang detalye ng balitang ito mula kay Teza Aurelian. Gipaligoon sa Department of Agriculture o RFO10 uban sa Philippine Rubber Research Institute, Bureau of Plant Industry, Plant Quarantine Service o Crop Pest Management Division o High Value Crop Development Program ang surveillance operation aron mahibaw-an ang insidente ug masubay ang pagkaylap Pestalottiopsis leaf-fall disease sa rubber sa pipila ka mga dapit sa Bukidnon. Ang convergent effort sa DA10 nga gipanguluhan ni Regional Executive Director Carlene Siculian pinaagi sa HVCDP niini ang Regional Crop Protection Center o RCPC, Regulatory and Field Operation Division uban sa Provincial Agriculture Office sa Bukidnon naglambigit sa mga lokal na otoridad, rubber farmer ug agricultural. Mga eksperto gikan sa DAHVCDP pinaagis ni Engineer Jose Saldi B. Samson Jr. o CIFDP. Gatagan niya og kabugaton ang kamahinungdanon sa pagtinabangay sa mga paningkamot sa pagsulbad sa mga sakit sa tanom nga naghulga sa produksyon sa goma sa rehiyon. Ang Bukidnon may nagunang probinsya nga nag-produce og mga goma sa Northern Mindanao nga nagkatampo sa kinatibuk ang produksyon sa goma sa rehiyon ngadto sa 13,378 metriko tonelada nga adunay kinatibuk ang luna nga gitamnan nga 7,400 ka hektare. Ang BPI-PQS Cagayan de Oro City OIC Arnold S. de la Cruz Jr. nihatag og gibugaton sa mahinungdanon sa pag-amping dili lamang sa mga tanom nga goma kundi lakip na usab ang ubang bililhon nga mga panaliton.
Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro kini sa Tessa Aureliana alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Tessa. Yan ang ulat mula Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga. Lokal na pamahalaan ng Zamboanga patuloy ang pamamahagi ng cash incentives para sa mga senior citizen. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Nagpadayon ang pagpang-apod-apod og cash incentive sa lokal nga kagamhanan sa Zamboanga alang sa mga senior citizens sa syudad. Ipanguluhan ni Mayor John Dalipe ang maong programa nga nakalinya sa Social Amelioration Program para makatabang sa mga senior citizens samot na sa ilang mga panginahanglanon matag adlaw. Kagahapon gibisita ni Mayor Dalipe ang barangay Kasanyangan nga adunay 259 ka mga benepisyaryo, 487 sa Santo Niño, 411 sa San Jose Kawakawa ug 673 sa San Jose Gusu para sa paghimo sa nahisgutang payout. Mukabat sa 1.8 million pesos ang pondo nga gilahi sa Zamboanga City sa nahitabong payout gahapon ug nagpasalamat usab si Mayor Dalipe sa mga senior citizens sa ilang kontribusyon ug sakripisyo nga nakatabang aron makahatag og inspirasyon sa mga kabatan-unan. Kauban ni Mayor Dalipe sa pagpanguna sa aktibidad ang City Social Welfare and Development Office o CSWDO ug City Treasurer's Office. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.